Hmm. Naririnig ko rin yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na kailangan maingat din tayo na wala silang maireklamo na their rights were violated, or if you're going to file a case in court, it will be really airtight. So could this be, on the other side of the coin, something that may be questioned later on, that his human rights were violated, etc.? Okay, I totally agree with Ombudsman Boying Remulla na doon sa pag-file ng kaso, dapat talaga maingat tayo. Walang question doon. Dapat mapatunayan sa korte na talaga may pagkakasala siya. Ang sinasabi ko dito, mahirap itong sitwasyon na to dahil hindi nga natin alam. Sabi ng DFA, hindi nila alam kung nasaan si Saldico. O paano? Pag dumating yung panahon, sabihin natin, nag-intay-intay tayo at sabi nila, mag-intay ng court order. O sige, inintay natin. Papaano pag inintay natin yon at gusto na nilang kanselahin, nakakuha na ng passport sa bansang walang extradition treaty? Ano gagawin natin? Tsaka pa tayo magsisisihan? Congressman Tiangco, having said Alam mo, all... let me finish lang ha. Go ahead. Pag nangyari yan, ano magiging isip ng tao? Hindi naman iisipin ng tao na, ay, kaya hindi nakuha si Saldi dahil dumaan sa due process. Sinasabi ko na ngayon, ang sasabihin ng tao, talagang pinabayaang makawala si Saldi. Alam nang kukuha ng passport, pinabayaan nila kasi ayaw nilang pauwiin. Yan na kaagad ang magiging conclusion ng tao. And actually, that's what I wanted to ask. Hindi pa ba tayo nandun sa point na yon na kino-conclude natin? Meaning, if they even acted to cancel his passport now, don't you think it's too little, too late? And beyond Zaldico, is there anybody else na, kumbaga, si Zaldico na lang ba talagang bibintangan natin for all of this? Hindi, yun na nga, Sean, di ba? Yun na nga sinasabi ng tao, di ba? I mean, let's be very honest. Ano ba yung sinasabi ng taong bayan? Sinasabi, ayaw pauwiin si Saldico kasi magtutuluyan ng kung sino-sino. Yan na nga sinasabi ng taong bayan eh. Di ba? Hindi ba tayo sensitive doon sa... Naman yan. Di ba? Okay, buti pa kayo. Buti pa kayo. Nagpapasalamat ako sa inyo na naririnig nyo yung damdamin ng taong bayan. Itong mga ibang kasamahan ko sa gobyerno, mukhang iba yung naririnig nila. Hindi nila nare-realize na yan na yung sinasabi ng tao. Let me also ask you this. Could Malacanang be also slow? Dapat yung executive secretary siguro sinasabihan to. I recall Senator Drilon on the big story saying that they should be more proactive, the executive secretary, that is. Should he not recommend that to the president? What you have just said? Cancel his passport. Possible. But I mean, syempre, ang unang may responsibilidad talaga dyan is yung DFA secretary dahil saklaw niya yun eh. And maliwanag doon sa batas, siya talaga ang may authority mag-cancela. But I'm very glad na kayo mismo, nararamdaman nyo yung sinasabi ng taong bayan, di ba? Na ayaw lang pauwiin yan, di talaga papauwiin naman yan eh. Dahil magsasabi yan kung sino-sino na mas mataas sa kanya, di ba? So you feel parang na, kumbaga, na-disregard yung fact na nag-announce in the past 2 days. Baka so yung naman, baka naman charges... yan na nga ang ginagawa. Ano? Baka nga yan ang ginagawa. Wag naman, sis. Wag naman. Why are you so sure na hindi? No, I'm saying, wag naman nilang gawin yan. Wag nilang proteksyonan si Saldico. Kung sino ang nagkasala dito, kahit gano'ng kataas, dapat managot. Okay. Sorry, I interrupted you. Yeah, but do you feel, Congressman Tiangco, na, di ba, the past 2 days, nag-a-announce sila, recommendation ng ICI, mag-file na ng charge sa ganito-ganyan, nagsalita na yung Prosecutor General, yung DOJ. Do you feel na nabibelittle yung mga efforts na yun dahil, you know, punot dulo, at the end of the day, wala pa rin si Zaldico? Yes, di ba yan naman, I mean, let's be sensitive. Ako, very sensitive ako sa sinasabi ng mga tao. Talagang, yun ang sinasabi nila, di ba? Na medyo nababagalan nga sila, medyo matagal silang walang naririnig na balita. So, dapat sila bigyan ng comfort na talagang ipakita, sabi mo nga, proactive, na talagang hinahabol, di ba?